Amen. Yan. Batiin po natin ang ating katabi na magandang umaga. Batiin nyo naman at gitian nyo naman. No? Yan. Para po tayong pag nagbati po tayo, samahan po natin ng ngiti. Kung may kasamang kindat. Alam nyo po, ito po yung kakaiba sa ating Pilipino, no? Kilay pa lang, bati na. Ha? Ganoon tayo mga Pinoy. Ha? Good morning. Diba? Okay na lang, no? Kumusta ka? Okay lang. No? Kilay pa lang, alam mo na yung sagot, no? Okay? Eh, naman ko, ba't kakaiba tayo, no? Mga Pilipino? Pag nagturo, saan yung bahay ninyo? Diba? O di kayo isang kilay na gamit. Okay? Yan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At napaka-buti po ng Panginoon, no? Talaga pong karapat-dapat po ang ating Diyos na unahin sa lahat ng bagay. So last week nga po, pinag-usapan nga natin about seek first the kingdom of God. Na kung saan ay mas priority natin o mas kung tayo po ay nasisiyahan sa ating mga trabaho at ginagawa, mas dapat po tayong nagagalak po sa Panginoon. Kaya napaka-importante po ang tinatawag na seek first. No? Kasi ano nyo po, sa lahat po ng bagay, importante po ang una. No? No, lahat ng graduation nag-uumpisa sa first. Ano yung first doon? Sa pag-aaral. Lahat po ng tagumpay, it started with the first. Lahat ng, kung ikaw ay na-in love, nag-uumpisa po yan sa unang pag-uusap, sa unang pagkikita. So, lagi po yan sa first, no? Hindi po sa second, lagi po nag-uumpisa sa una sa lahat. No? Kaya po napakahalaga po na unahin po ang Diyos sa lahat ng bagay, especially ang kanyang kaharian. Na tayo po'y pagharian po ng ating Diyos. No? And all these things will be added unto you. Okay? At tama-tama po ang ating pong topic ngayon, okay, ay related din po sa seek first the kingdom of God. Tanda po natin po na lahat po ng dapat nating ginagawa, pag-awit man yan, or lahat ng ating paglilingkod para sa Panginoon, or if we are giving our tithes and offerings sa Lord, lagi po may pinaghugutan kung bakit natin yon ginagawa. The reason why you are here in church, because ito po ay bunga po ng isang bagay, kaya nito ginagawa. Na? Ayan. So, ang ating pong verse, tayo po tayo muna sa dali. Ulitin po natin, tayo po tayo. Ito po ang ating sitas na makukuha po sa Lucas chapter 10. No? Ito po yung kwento ni Martha and Mary. Siguro po, responsibility tayo. Ako po yung magbabasa sa una, kayo po sa pangalawa, and so on and so forth. Okay? Basahin ko po sa 38. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon, at isang babaeng nagangalang Martha ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya naman ay isang kapatid ng ginawa ng Maria na upuan sa mga banal ng Panginoon at pinakinggan ang kanyang salita. Ngunit si Martha ay naligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa inyo na babayan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Katapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, manigalig ka at tabagapag tungkol sa maraming bagay. Sabay po tayo. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Tayo po sa daling po. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong presensya. Dalangin po namin, Lord, bago po kayo magtuloy-tuloy sa pakikinig ng inyong salita, kami po ay nagkaroon na po ng connection sa inyo. Dalangin po namin, Lord, bago pa po kami dumako sa inyong bahay-sambahan, ay nakausap na namin kayo sa aming pong mga tahanan. Na-meet na namin kayo sa aming pag-isip at naranasan na namin kayo.
At naway, yun po ang naging dahilan kung bakit po kami nandito sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami, Lord. Gamitin niyo po ang inyong lingkod. Gamitin niyo po ang Panginoon na kayo po ang mapurihan at kawaghati sa akin pong pangaral, Panginoon. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen. Tayo po magsiupong lahat. Ayan. So, napaka-importante po dito dahil sometimes we try to prove sa Panginoon kung ano talaga yung ating kung gaano natin kamahal ng Panginoon. We prove, no, sa ating mga ginagawa na tayo ay mga mababait na tao. No? So, kayo po ang ating pong title. Okay? Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go? Choose which is better to abide at Jesus' feet. Dito po sa kwento ito, nakita po natin at si Martha at dalawang magkapatid, si Martha at saka si Maria, na madalas ito kinukumpara. Sino kayo dito sa maraming mga mangaral, no? Kinukumpare kung saan kayo nakaka-relate. Kayo ba yung Martha o kayo ba yung si Maria? Itong Maria po na ito po ay kapatid po ito ni Lazarus, no? Yung namatay at binuhay muli ng Panginoong Jesus, no? So, let's check our heart. Saan tayo makaka-relate, no? At ang mensahe ito ay para po makita natin yung pinaka-importante sa lahat. Sabi ko kanina, related po ito sa verse natin na seek first, no? Seek first. Kung mapapansin po natin, no? Yan, meron po dalawang tao. Yung isa po dyan, si Martha. No? Si Martha po ay sobrang focus sa kanyang ginagawa para sa Panginoong Hesus. Okay? Samantalang itong si Maria, nakaupo sa paanan ni Jesus. Okay? Pag-aaralan po natin, alin ba ang mas mabigat para sa Panginoon? Ang paglilingkod o ang pagiging kasama niya? Hello? Yan, pag-usapan po natin. At the same time, si Martha po, no, ay hindi naman siya pinagalitan ng Panginoon, no? Bagkus ay pinuna siya ng Panginoon dahil meron pong mali sa ginagawa ni Martha. Ulitin ko lang, no? Unahan mo na kayo. Hindi po masama ang paglilingkod sa Diyos. Okay? Yun nga lang, meron pong something sa paglilingkod kung saan po dapat ito magagaling. At ang sabi dyan, si Mary po, wala siyang ibang ginawa kundi ang makasama ang Panginoong Jesus. Okay? Tuloy-tuloy lang tayo. So sabi nga dyan, Martha, no, si Martha daw ay busy sa ministeryo, no? Mabilis, busy, parang hindi napapansin yung oras para sa Panginoon, no? Kahit maingay, no, tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. No? Ang problema, yung kanyang ginagawa, pinapalitan yung intimacy niya sa Panginoon. Nawala siya ng panahon sa Diyos, nawala siya ng panahon kay Kristo, nawala siya ng closeness sa Panginoon, akala niya na ay naglilingkod ka siya sa Diyos, pero nawala. Unti-unti pala siyang nalalayo sa Panginoon, no? And fire without skills. While Mary, sabi dyan, pinili ni Maria yung umupo sa presensya ng Panginoong Hesus bago pa yung ibang bagay. Na, kaya po, ang comment po ng Panginoong Hesus kay Maria, sabi niya, Martha, mas pinili ni Maria ang mas mainam na, she chose the better choice. No? At sabi doon, at yung pinili niya, hindi na yan kailanman mawawala sa kanya. No? At sabi niya, no, listening before moving, no? Yan, nasa paanan siya ng Panginoon. Silence fills with the heart. No? Kailan tayo hindi nagbulay-bulay ng sobrang tahimik na kasama ang Panginoon? When was the last time na nag-usap kayo ng Diyos ng masinsinan na kayo-kayo lang? Walang disturbo, walang masyadong ingay, no? Hindi ka masyadong busy, wala kang ginagawa. Kailan po yung last time yun? Okay? Kaya sabi nga dyan, sabi ko nga, serving God is not bad. No?
Yan. Kaso nga lang, kung ang paglilingkod mo sa Diyos, o ang ginagawa para sa Diyos, ay mas importante pa kaysa pagiging close nyo ni God, may problema ka doon. Okay? Kasi sabi dyan, when it surpasses intimacy, spiritual fatigue, no? Sino sa inyo yung parang pagod na pagod araw-araw? Paggising sa umaga. Parang ang bigat-bigat sa pakiramdam. Parang pagod na pagod ka, no? O di kaya, burnout na burnout ka sa yung ginagawang paglilingkod. Alam sa totoo lang, naranasan ko ito na ma-burn out, no? Kasi, naranasan ko po yung ako na yung usher, ako na yung mag-host, ako yung magigitara, no? Ako yung kakanta, ako yung mag-lead ng kanta, tapos ako rin yung mag-preach. No? And then, ako rin yung, basta narasa ko yan nung bata-bata pa ako dito sa church, no? Para bang, sa lagi kong ginagawa, araw-araw kong every week kong ginagawa pagliling ko sa Diyos, parang nakakapagod. Alam niyo yun? Nakakapagod. Kaya one time ko naisipan ko parang bang ako na lang lagi nagpapakain pero walang nagpapakain sa akin. Kaya no wonder why na napadpad ko ako ng CC at that time kasi sobra akong parang gutom na gutom ako sa salita ng Diyos na parang ang hirap pagpakain na hindi mo napakain yung sarili mo. No? So sabi nga dyan, kapag walang closeness sa Panginoon, nabuburn out ang ating paglilingkod. Nagiging fatigue. At ang nakakalungkot, nagiging comparison. Pasinin pa rin niya yung mga yung mga nagtatrabaho, no? Kapag hindi na kayo nag-i-enjoy sa trabaho, sometimes, you're comparing your work sa ibang tao. Natututo tayo mag-utos ng ibang tao. No? Nag-uutos ka. Alam mo bakit tayo nag-uutos sometimes? Kasi, kinukumpare natin yung ating ginagawa sa iba. Ikaw kasi wala kang ginagawa kaya utusan kita. No? Kinukumpara natin yung ating ginagawa. Na para bang, yung sukatan ng paglilingkod, sometimes ang ating mga sarili. Kaya sinasabi natin, uy, maglikod ka. Ako nga, sipag-sipag ko nga maglikod sa Panginoon. O ikaw naman magwalis dyan. Kami na nga ang tumugtog dito. No? Kaya na mag-usher doon kasi ako na nga ang kakanta, No? Yan. Di ko na alam, no? Kasi supposed to be meron tayong bisita ngayon. Kasi nag-chat mo sa GC at sabi niya pupunta siya ng 10. Sabi ko, mag-abang kayo sa gate, no? May mag-usher na tuloy-tuloy kasi baka mamaya dumaan lang, hindi nakita yung Temple Baptist Church, naligaw, tapos wala kasing tao sa labas, walang buwabate, yung aso lang ang nag-a-usher, baka dumiretso. So, di ko na alam kung nasaan na siya. No? Anyways, yan. Ito na kalungkot. You look like serving God, but actually, we are neglecting Him. And sometimes we thought in church, nasa church tayo, akala natin, naglilingkod tayo sa Diyos, pero ang totoo niyan, nanineglect natin ang Panginoon. Kaya tanong mo kanina bago ba kayo pumunta rito, nag-ano muna kayo, nag-basa muna kayo ng Bible, nanalangin muna kayo, no? Nagkaroon muna kayo ng appointment nila Matthew, nila John, nila Luke, nila Mark, no? Nakita ba kayo nila Moses bago kayo pumunta dito sa church? No? Kasi akala natin, I will meet God in church. But actually, maraming beses po natin siyang nanineglect. Kasi akala natin, si Lord natatagpuan lang sa church. Ito po ang malungkot na katotohanan. No? Kaya sabi nga dyan, tayo po kasi nasanay tayo, no? Na pag sinabing, na para bang yung ating halaga ay nakikita sa ating ginagawa. Totoo hindi? Na-train po tayo sa ganon. Na ang iyong worth, ang iyong value ay nakikita kung ano man ang iyong ginagawa. Kaya maraming tao gusto mataas ang posisyon, mataas ang title, no? Kasi para sa kanila, yung posisyon na yun na magbibigay sa kanila ng value upang tanggapin sila ng mga tao. Tayo ganun din. Akala natin na sa ating ginagawa
ay makikita ng Diyos yung ating kahalagahan sa Kanya. You know, hindi ka pa naglingkod, mahalaga ka na sa Diyos. Tingin ka tabi ninyo. Tabihin nyo nga, mahalaga ka sa Diyos. And sometimes mas pinipili natin yung gumawa ng gumawa para sa Panginoon kaysa yung makasama siya. Nakakalungkot, no? Bakit po? Kasi pag may ginagawa ka, parang feeling mo, napaka-productive mo. No? Feeling mo, pag ito ang ginagawa ko, parang lumadami ang bunga ko. Na, sometimes sa ibang churches, na sinasabi po nila, no? Humayo kayo at mamunga ng marami. Ang sinasabi ng ibang church, mag-disciple, mag-share ng gospel, pero hindi po yun yung totoong bunga pa. Yung totoong bunga ay kung paano ka binago ng Panginoon. Na? Yan. Kaya mas madalas pinipili natin po yung gumawa para sa Panginoon kaysa makasama siya. Ito po yung nakakalungkot na katotohanan dyan. Okay? Yan. At sabi nga dyan, yan, by doing, we feel productive. Pero si Mary, sabi dyan, she choose to sit at the feet of Jesus. Kailan po ang huling time? Kailan po ang huling time na umupo kayo sa paanan po ng Panginoong Jesus? Na para bang ang gusto niya lang is i-comfort kayo ng Panginoon. Na para bang nagre-rest kayo sa Kanyang presensya. Sino sa inyo may mga mabigat na pinagdadaanan noong mga nakaraang araw? Na sobrang bigat, parang hindi mo alam yung gagawin mo. You know ano ibig sabihin to rest at Jesus' feet? No? You pray to God, Lord, kayo na pong bahala sa akin. Okay? Yan. So sabi ng Revelation, sana ito ano no? Sabi sa Revelation, ito po ay sa Efeso yata Ephesians, no? I know you are enduring patiently. Pasinin po ninyo na nung kinausap po ng Panginoon itong church na ito, no? I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Alam ko yung katapatan mo, alam ko yung paglilikod mo sa Diyos, alam ko yung paghihirap mo ng mga persecution na nangyayari sa iyo. Napagtagumpayan mo lahat yan. No? Pero ang sabi niya, pero meron akong hindi nagustuhan sa iyo. No? Yung iniwan mo, yung first love mo. Yung iniwanan mo, yung una mong pag-ibig dati sa akin. Dati mahal na mahal mo ako. Dati lagi ako yung una. Pero bakit ngayon, hindi na. Ito po nakakalungkot po sa mga magulang. Ang lagi pong sumbat ng mga magulang sa mga anak, magtatrabaho ako para sa inyo. Dahil mahal ko kayo. Ang sagot ng anak sometimes, Ma, Pa, ang kailangan ko, oras. At sometimes ganun po ang gusto sa atin ng Panginoon. No? Ipakita natin, hindi lang sa ating ginagawa, kundi mas priority dapat, yung una sa lahat, yung magkaroon tayo ng oras na makasama ang Panginoon sa lahat ng panahon. Alam mo bakit? Kasi, kailangan nating sanayin yung sarili natin na kasama at nakakausap ang Diyos. Kasi, pagdating natin sa langit, ano mangyayari? Lagi natin siyang kausap. Ang masakla, pagdating natin sa langit, stranger ka sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga sa Matthew chapter 7, di ba? Sabi doon, depart from me, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi tayo close. I never know you. Yun ang sabi ng Lord. Nakakalungkot. Akala natin, naglilingkod tayo sa Diyos, na para bang, Lord, kita mo ha, dito ako sa church ha, dapat pagdating ko sa right, kilala mo ako. Pero wala kayong closeness sa Panginoon. You never know God. At yet, pagdating ng langit, sasabihin sa'yo ng Panginoon, depart from me. Umalis ka dito sa harapan ko. Kung tayo, no? Umalis ka dito, gugulong-gulong mo yan. Umalis ka dyan. Na? Hindi na magano'n ng Lord natin, pero
parang gano'n na rin ang mangyayari sa atin sa langit. So, ang punto dito, you stay close to God. Okay? Ayan. Huwag tayong magaya nito kay King Solomon, no? Sa Songs of Solomon. Sabi diyan, they made me the keeper of the vineyards, but mine own vineyard have I not kept. No? Sometimes ginagamit po ito sa mga kapastoran. No? Yung tipo bang kinocultivate mo yung mga members mo na makilala sa Diyos, magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Pero ikaw na pastor, hindi mo na-cultivate yung puso mo, yung sarili mo sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos. You know, napapabayaan. Ganun din naman, no? Masyado nating inaano ang Panginoon na paglingkuran ng Lord, pero una sa lahat, yung ating pong puso, yung ating pong relasyon sa Diyos, hindi ganon ka-close. Akala kasi natin sa paglilingkod, sa paggawa ng paggawa, ay magiging malapit tayo sa Panginoon. Ang reality po, napapalayo po tayo sa Diyos. Ulitin ko ha, hindi po masama ang paglilingkod sa Diyos. Pero kung mas matindi ang paglilingkod mo kaysa makasama siya, may problema sa iyong paglilingkod. Hello? Kaya ang message last week, ang lupit nga nun, diba? Kapag dating sa trabaho, pagdating sa ating ginagawa, ayaw nating umabsent. Pero pagdating sa paglilingkod, at pagdating sa pagsamba sa Panginoon, okay lang na umabsent. Kasi wala namang sahod na makakaltas. Hello? Nakakalungkot lang, no? Yan, tuloy lang tayo. Okay? Yan. Sabi dyan, Jesus did not rebuke Martha for serving. Hindi niya nirebuke si Martha dahil, mas mali ang paglilingkod mo, no? Because, kaya niya nirebuke dahil masyadong distracted si Martha, nag-aalala sa maraming bagay. Hello? Alam niyo po, mga nakaraang mga weeks, masyadong pinoproblema ng church yung outing, yung pera. No? Kung ano man ang ginagawa ng church, masyado nating naalala ko nga, nung nag-anniversary tayo nung March 30, parang hindi tayo kontento na parang ito lang yung celebration natin. Ito lang ba? No? Parang gano'n. No? Pero nakakaligtaan natin, hindi po sa kung ano yung ginagawa natin sa hindi po yung pinaka-importante, ang pinaka-priority po na tayo mismo, individual, ay masaya sa Panginoon. Kaya nasabi ko nga doon, di ba? Simple lang, pero napaka-punong-puno ng puso yung atin pong pagpapasalamat sa Panginoon. Yun po ay sapat na. Okay? Wala po kung ano yung hinandaan natin. Yung papapasalamat sa Panginoon. Wala yung sa dami ng handa, sa dami ng regalo, sa dami ng raffle. No? May nanalo ba ng raffle dito? Ano? Marami. Actually, wala akong sa raffle yun. Yung pag-celebrate. Nasa sitwasyon po ng puso niya sa Diyos. No? Kaya sabi nga dyan, we can be active in the ministry, yet absent in intimacy. Hello? Sa mga naglilingkod sa Diyos, sa mga umaawit dito. Yes, okay yun. No? Tumutuktok tayo, umaawit tayo sa Panginoon. Pero, tandaan po natin, mas gugustuhin pa rin ng Diyos yung intimacy mo kaysa paglilingkod mo sa Kanya. Hello? Yes, nagbabasa ka ng Bible. Pero hindi mo hinahanap ang presensya ng Diyos habang binabasa mo yung Bible. Yes, lagi ka nagpipray. Sino lagi nagpipray dito? Pero ang pagpipray mo, walang lalim sa presensya ng Diyos. Wala din yung prayer. Akala mo, yes, okay na, nagpray na ako. Pag tinanong ko nga sa school, sabi ko sa mga bata, sino sa inyo nagpipray sa Lord araw-araw? Sila kamay. Tapos sabi ko, kaya lang naman kayo nagpipray kasi ang prayer ninyo kapag recess, may prayer. Pag lunch, may prayer. Kaya kayo nakapag-pray. Pero sabi ko, sino sa inyo ang nag-pray na napaka-taimtim kasama ang Diyos? Biglang walang nagtaas ng kamay. Akala natin, kung nag-pray ka, okay na yan. No?
Pero sabi nga doon, walang intimacy, wala yung presensya ng Diyos, wala din yan. Yan. Ano pa? Sabi nga, we can serve God faithfully and still miss Him personally. Nakakalungkot. Ito po yung nangyayari po sa maraming Christian. Akala nila, okay na maglingkod sa Diyos, pero napapabayaan yung oras niya sa Panginoon. Hindi po masama nandito kayo pag Sunday. Pero pag nami-miss out nyo ang Panginoon sa Lunes, sa Tuesday, sa Miyerkules, sa Thursday, sa Biyernes, sa Sabado, na-miss out nyo ang Diyos na mas malala. Kaya po napaka-importante po ng ating spiritual discipline. Yun nga lang, kung lagi po ang mindset natin, spiritual discipline. Pero walang intimacy sa Panginoon, bali wala din ang spiritual discipline natin. No? We miss God. No? Yeah. Before we rush to do something for the Lord, first we must learn to sit at Jesus' feet. Mamaya pag-usapan po natin, ano ba ibig sabihin na umupo sa paanan ng Panginoong Isus? Pastor, nakaupo naman kami. Nakaupo kami sa paanan. Yan. Sabi nga dyan, doing without intimacy becomes performance. Yun pala ang ibig sabihin nun. We're just performing. Alam niyo ba, kung hindi tayo nag-spend ng oras natin sa Panginoon at dito tayo pag Sunday, ang tawag pala dyan, we are just performing sa Panginoon. We're just aiming for an attendance sa Panginoon. Hello? Mapasok ka lang ng school para sa attendance, para gano'n yung dating. Para wala ka lang absent. Pero ang totoo niyan, hindi ka naman talaga natuto at nag-aral. Hello? Yan, tuloy na tayo. Sabi dyan, doing more can bring us more closer to God unless we spend time being with Him. Kaya mas pinili ni Maria to be with Jesus compare kay Martha doing for Jesus. Now, ang ibig sabihin lang po niyan, bago po yung paglilingkod, you already spent time with God. Hello? Ano mas dapat na una? Ano ba dapat na nauna? Yung mag-spend ka ng time sa Panginoon o yung paglilingkod mo sa Diyos? Ano dapat na nauna? Yeah, being with God, ito po ang nanineglect natin. Ito po nakakalungkot. No? Yung makasama ang Diyos, doon po mag-uumpisa yung paglago mo at transformation mo. Mamaya, dala-dala po natin. Bakit ba doon mag-uumpisa ang transformation? No? Sabi nga dyan, serving Jesus is good, but don't neglect intimacy. Alam nyo, marami po ang guilty rito. No? Ang dami po. Guilty ba kayo dyan? Are you guilty? Binasa mo ang Bible, pero hindi naman kayo nag-usap talaga ng Panginoon. Nag-pray ka nga, pero nag-pray ka lang sa sarili mo, pero hindi mo talaga nakausap ang Diyos. Hello? Para sa atin, nagiging obligasyon lang. Performance. Pag sinabing performance po, nagiging parang religious activity na lang yan. No? Okay, meron pa yata dyan. So, ano tayo natin? Choose which is better to abide at Jesus' feet. Okay? Yan. Ito po ibig sabihin ng Lord, being with Jesus, sitting at the feet of Jesus. Na, sabi sa John chapter 15, pasilin po ninyo. Sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at ang sangang nagbubunga ay nililinis niya, no? Yan. Upang magbunga ng lalong sagana. Okay? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nanatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana,
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at nasusunog. No? Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. No? Napaparangalan ng Ama ko kayo'y masaganang nagbubunga at sa ganon kayo'y magiging mga alagad ko. Now, sabi nga dyan kanina, ano ba ibig sabihin ng abiding? Okay? Ang salitang abiding, yun po yung magkasama, mananatili, magkadikit. No? Magkadikit. Very close. Nakakonect. Naka-attach sa bawat isa. Na, sabi nga doon, abide in my word, sabi ng Panginoong Isus. Okay? Sa John chapter 15 verse 7. Abide in my love. You know, mananatili kayo sa aking salita, manatili kayo sa aking pag-ibig. You know, yun pala ibig sabihin ng abide. Ibig sabihin nun, lagi mong pakikinggan ang salita ng Diyos. No? At ang kanyang pag-ibig. Yan. Abide in His love by obeying and by loving one another. Yan. Para manatili kayo sa aking pag-ibig, sabi niya, sundin niyo ang aking kautusan at magmahalan kayo sa bawat isa. Yan, tuloy lang tayo. Now, so sabi nga dyan, ang tunay pong napaglilingkod sa Panginoon is the natural outcome of a growing relationship with Him. Ulitin ko, yung totoong paglilingkod sa Diyos ay bunga ng inyong pagiging close ng Panginoon. Hanggat hindi kayo gano'n ka-close ng Lord, you are serving because parang tawag na self-duty or self-responsibility, self-love, wala talaga yung pag-ibig sa Diyos, hindi yung totoong paglilingkod. Hello? Pwede ka mag-preach ng salita ng Diyos na hindi mo nakikilala ang Panginoon. Ulitin ko, masakit yun. No? Kasi naranasan ko yan na mag-preach dito nung bata pa ako, nang ma-realize ko nung panahon hindi ko pala kilala ang Panginoon. Hindi ko alam na ligtas ako eh. Pero nag-preach ako. Nakakalungkot no? How much more sa mga naglilingkod? No? Akala nila, naglilingkod sila, may relasyon sila sa Panginoon. Kaya nga po nasisira ang pamilya eh. Kasi mas inuuna yung pagtatrabaho para sa pamilya kaysa makasama ang pamilya. Hello? Iba naman, baliktad, no? Ayaw ko kasama yung asawa ko kasi magulo. Lagi lang nag-aaway, makulit. No? Ganun pa man, hindi nyo kasi nabuhay yung ibig sabihin nun. Nagsawa na kasi. Kaya, imbis na love, nagiging hatred na po ang nangyayari. No? Yan. Rather than a burdensome duty or a way to earn salvation. Kaya nakakalungkot din. No? Na dapat ang paglilingkod mo dahil bunga yan ng inyong pagkaligtas sa Panginoon. Hindi yan dahil kailangan mong maligtas. Kaya nagiging mabigat. Parang hindi ko na kaya eh. No? Akala mo kasi, yung ginagawa mo, may pogi points ka sa langit. No? Naglilingkod ka, 100 points sa langit. Hindi ka naglingkod. Minus 1,000 yan. Ilang? Yan, tuloy na tayo. Kaya sabi nga dyan, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ano mas gusto ng Panginoon? Pasilip po natin, no? Mas hinahanap ng Diyos, hindi yung performance mo sa Kanya. Mas gugustuhin ng Diyos yung makasama ka kaysa performance mo para sa Kanya. Mas importante sa Diyos yun. Mas mabibigat sa Diyos, mas gugustuhin niyang makasama ka kaysa yung may ginagawa ka para sa Panginoon. No? Yan. Sabi dyan, abide in me and I in you. Dapat pala, kinanta natin, ano? He abides, He abides. Alam niyan? Mga typical Baptist.
Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. Yan. Abides. He abides. Yan. Ano ibig sabihin ng abides? Abiding is not performing. Rather, abiding is not trying harder. Simple lang naman sa itang abide, no? Abiding is not providing anything to God. Na para mapatunayan ko pag-ibig ko sa iyo, Panginoon, kailangan kong maglingkod sa inyo. Hello? Medyo medyo baka malito kayo. Na, ay, di nila ako maglilingkod. Kasi mas gusto naman pala ng Diyos yung makasama ko siya. Mali din po yun. No? Kasi kung totoo may relasyon kayo sa Diyos, hindi mo mapipigilan maglingkod sa Diyos. Okay? Pero ang gusto ng Panginoon, unahin mo muna yung makasama siya. Mas gusto mo munang makasama siya. Kasi pag gusto mo siyang makasama, sigurado, paglilingkuran ka niyan. Amen po ba? Hello? Mga nagmamahalan dyan. Dahil mahal kita, paglilingkuran kita. Hindi kita paglilingkuran para mahalin ako o mahalin kita, pinaglilingkuran kita dahil mahal kita. Na? Yan. Nasabi dyan, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang gusto ng Diyos, dikit ka sa Kanya lagi. Lagi kayong magkasama araw-araw. No? Kasi sabi dyan, kung wala ka sa akin, kung nahiwalay ka sa akin, sabi niya, wala kang magagawa. Walang transformation. Wala kang bunga. Bakit? Hiwalay ka sa puno eh. Hello, ano ang tawag sa sanga na nawalay sa puno? Ano tawag dyan? Panggatong. Panggatong. Pwede ba panggatong yung buhay na puno? Pwede ba yan, panggatong? Abutin ka lang ng 5 hours, hindi mo maano yan. Hindi mo basta-basta masusunog yung buhay na kahoy. Pero yung nawalay sa puno at natuyo, saglit lang yan. No? Kaya sabi dyan, mamalagi kayo sa akin, sabi, abide in me and bear much fruit. Ito pala yun. Para mamunga ka sa paglilingkod mo sa Diyos, unahin mo muna yung makapiling siya sa araw-araw. You know, akala natin, nag-improve ang aking pananampalataya dahil naglingkod ako. Wala po sa paglilingkod yung totoong transformation mo, kundi nasa presensya ng Diyos. Kung naglilingkod ka rin lang na wala ka namang connection sa Diyos, meaningless po yun ang iyong paglilingkod. That is empty. No? Yan lang po ay religious ritual na ginagawa mo. Nagiging religion po ang ginagawa mo na wala kang. Alam mo ano pagkakaiba sa tinuturo natin dito sa church? Hindi ko rin yung mga ibang sekta. Let's say Catholic Church. Ano ang difference sa tinuturo natin? Tinuturo natin dito na maging close ka pa sa Panginoon. Mag-spend ka ng oras sa Panginoon. Kilalanin mo ang Panginoong Isus. Na? Pero yung doktrina o yung katuruan ng ibang church, ang sinasabi nila, maglingkod ka, magpakabait ka, para tatanggapin ka ng Diyos sa langit. Dito ang preaching natin, hindi mo kaya magpakabait. Kasi ang kailangan mo, grasya ng Diyos. Hello? Kaya dito, sabi ko nga, sabi ng Bible, manatili kayo sa akin upang kayo'y mamunga ng sagana. Hello? Kaya nga sabi nga sa sa Joshua chapter 1 verse 8, no? Do not let this book of the law will not depart from your mouth. You must meditate on it day and night, no? So that you will be surely mag-ingat ka. Tagaloy ko na, upang mag-ingatan mo
na sundin lahat ng nakasulat dito at upang ikay makakatagpo ng mabuting, you will find good success. Alam niyo ba, hindi pala lahat ng success is good. Akala mo, nagkakotse ka, successful ka na. Hindi pa yun. Akala mo, mayaman ka, pinagpala ka na ng Diyos. Akala mo, good success na yun. Hindi yung pagpapala ng Diyos. Ninakaw mo nga eh. Ano naging pagpapala yan? Hindi ibig sabihin na materially ay okay ka, that is good success. May mga bad success pala. Hello? Yan, tuloy tayo. So you bear much fruit. No, sabi nga dyan, to abide is to stay connected from the vine. Ito pala sa itong abiding, ito pala ibig sabihin ng to sit at the feet of Jesus, yung lagi kayong close to God, mas gugustuhin po pang mag-spend ng oras sa Panginoon kaysa ginagawa. Hello? Kasi pag ginagawa mo yung mga bagay na ito na wala kayong relasyon sa Diyos, ang tawag dyan, religious acts. Nagsisimba ka lang, pero wala naman kayo closeness ng Panginoon. Hindi kayo close. Para mag-asawa lang yan. Mag-asawa na yan, pero stranger pa sa isa't isa. Nakalungkot, no? Para bang, pagkausapin mo yung asawa mo, parang walang closeness. Naiilang ka pa. Sa mga anak natin, ganun din. Para bang hiya-hiya tayong kausapin ng mga anak natin, parang stranger sila sa atin. Anong reason? Wala kayong time sa bawat isa. Magugulat ka lang bilang magulang sa mga magiging nanay dito, tatay, no? Magugulat ka na lang, yung bata, parang wow, close, ang cute, laging nagkikiss sa akin. Pagdating nung nagbinata at nagdalaga, parang stranger ka na sa kanila. Parang sasabihin mo na, parang hindi na ikaw yung anak ko. Nalala ko si Karen. Parang hindi na ikaw yung Kyle na nakinikiss ko palagi. Parang hindi ka na yung anak ko, sabi ni Karen. Kasi that time, si Karen lagi pong nagtatrabaho pa siya that time. So, parang magugulat ka talaga nung biglang paglaki. Kaya meron naman napanood sa sa Facebook din. Nung bata, kiss ng kiss yung anak. Nung lumaki na, ayaw na magpa-kiss. Sabi nung nanay, no? Dati, love na love ako ng anak ko, kiss na kiss. Ngayon, pag kinikiss ko yung anak ko, para akong nagkikiss sa isang lalaki na ayaw sa akin. Nakakalungkot. No? Bakit po? Nawala po yung connection. Sabi dyan, abide to stay connected from the vine. Manatili ka sa puno. Dahil ang sanga na wala sa puno, hindi yan kailanman magbubunga. Hindi yan magta-transform. Hindi yan lalago. Hindi yan magdadahon. No? Ang dapat dyan, tinatapon sa apoy. A branch does not struggle to bear fruit. Tandaan po natin, ang sanga, hindi niya pinipilit mamunga. Dahil wala siyang kayanan mamunga mag-isa. Ang bunga, laging manggagaling sa puno. Yung puno ang magsasabi, itong sangang ito, mamumunga to. Dahil nakadikit sa puno. Hindi mo kailangan sabihin, kailangan mo paghirapan. No. Hayaan mo na ang nutrisyon galing sa sanga, galing sa puno, matatanggap ng sanga. Total reliance doon sa vine. Total reliance sa Panginoon. Kaya sabi nga dito, no? Kaya lagi tayong nagbuworry. Alam mo bakit? Kasi hindi tayo connected sa puno. Kasi kung ano ang puno? Kung ano ang puno? Hindi ng bunga.
wala ka sa puno, wala kang bunga. Kaya, no wonder why, bakit ako nagmumuri? Malamang hindi ka nakakonect sa puno. Ba't parang hindi pa rin ako nagbabago? Ang tagal ko na nag-church. Nakailang usbong na kami. Pero walang transformation. Baka wala ka sa puno. Nabaptize na ako, ba't parang hindi binago yung buhay ko? Malamang wala ka sa puno. Ang sabi doon, manatili ka sa puno. Abide. No matter why, mas kinumen ng Lord si Maria kaysa kay Martha. Kasi mas pinili ni Maria na nakakonekta sa Panginoon kaysa kay Martha na sobrang busy pero malayo ang puso sa Diyos. Amen po ba? Hello? Sana hindi tayo gano'n. Sa akin nakaka-relate. Kayo ba si Maria? O ikaw na si Maria. Si Maria na yan. Ikaw ba si Maria o ikaw si Martha? Ha? Yan. Ibig sabihin ng abide in me and bear much fruit, it remain attached. Laging nakadikit. Kaya mas inutos ng Lord na manatili kayo sa akin. Kasi yung paglilingkod, resulta yan ng pagiging sa pananatili mo sa akin. That becomes the fruit because you are connected to the vine. Na? Kaya sabi dyan, choose which is better to abide at the feet of Jesus. Na, malapit na po tayo magtapos. We can serve God without loving Him. Maaari kang maglingkod sa Diyos na hindi mo siya mahal. Gulat kayo, no? Pwede kang maglingkod kahit hindi mo mahal. Pwede kang mag-provide kahit hindi mo mahal. Pwede kang magsabi ng I love you kahit hindi mo mahal. Ang taling sabihin, Julius, I love you. Ang taling sabihin, pero ang totoo niyan, hindi naman talaga totoong nagmamahal. Hello? Pwede ka magbigay sa Panginoon na hindi mo siya mahal. Totoo. Pwede kang umawit sa Panginoon na hindi mo siya mahal. Pag kumakanta pa kayo ng love song, nag-iisip niyo ba yung mahal niyo? Di ba hindi? Eh, kinakanta mo, kung malaya lang ako. Di ba? Parang pangit, di ba? Anyways, yes, sabi nga dyan, but we cannot love God without serving Him. Magkaiba po ito. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo mapipigilan ang sarili mong maglingkod. Pero pwede ka maglingkod na hindi mahal ang Diyos. Pero kung totoong mahal mo ang Lord, hindi mo magagawang hindi maglingkod sa Kanya dahil mahal mo siya. Hello? Dahil mahal kita, gagawin ko ang lahat. Di ko mapipigilan ang sarili ko. Mahal kita. Hello? Kunin mo, pastor. Yeah, service without love becomes performance. Religious duties, no? Sabi nga dyan, out of obligation, fear, na wala namang totoong relasyon sa Diyos. Ang tawag nga dyan, empty or meaningless serving. Naglilingkod kayo, hindi sa Diyos, kundi naglilingkod kayo sa sarili mo. Hello? Kanta pa nga lang eh. Hindi natin bibigay mo puso natin sa Panginoon eh. No? Sa biyaya lamang. Hindi ko na bibigyan ng action. Tuloy tayo. Ang tunay na paglilingkod ay nagugat sa ating tunay na makikipag-fellowship sa Panginoon. Okay? Kaya kayo nandito. Hindi dahil obligasyon nyo pumunta ng church. But I pray, the reason why pumunta kayo dito, dahil punong-puno kayo ng presensya ng Diyos sa buong linggo. Hindi dahil Sunday kasi. Na, hindi ibig sabihin, sabi na iba, pag priority mo ang Diyos, dapat ka sa church ka. Narinig niya sa preaching ng mga pastor? Kung mahal mo ang Diyos, dapat andito ka pag Sunday, nandito ka sa church. Baliktad po ako mag-preach. Kung mahal niyo ang Diyos, dapat kasama niyo siya ng Lunes, Martes, buong linggo. Hindi lang panglinggo. Hello? Kasi totoong pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos,
is kung paano ka namuhay sa araw-araw kasama niya. Na? Kaya sabi nga dyan, abiding is less about doing for God and more about being with Jesus. Hello? Ngayon alam niyo na kung anong gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, makasama ka niya araw-araw. Pero hindi ibig sabihin na kasama mo siya. Magkaiba kasi yung magkasama sa bahay, hindi niyo alam ang presensya ng bawat isa. Alam niyo yan? Sino naka-experience ng gano'n? Magkasama sa bahay, pero parang hindi magkakilala, hindi nag-uusap. May kilala kayo gano'n? Taas ang kamay. Parang pamilya ko yata yung pastor. Hindi magkakilala. Bakit? Hindi kayo nag-uusap. Walang connection. At sometimes, ganun din sa Diyos. Akala natin, kasama natin si God, pero totoo niya, wala tayong connection sa Kanya. Nasa church ka. Nasa church ka, yes, present ako. Pero, konektado ba ang puso mo sa Diyos? O ang iniisip mo, ano ang ulam ko ngayong tanghali? Tanghali na, no? Yan lang eh, sabi ng isang dati nag-church dito. Ayoko magsimba sa temple kasi inaabot ng tanghali. Di na ako makapagluto ng ulam. Na? Alam mo yan ang nasa isip ninyo, no? Anong kakainin pagkatapos ng simba? Kaya mas gusto ko pag kung may mall lang dyan, diba? May mall lang na malapit, no? After ng church, kain tayo sa labas. Kaya alam niyo kung bakit, mas prefer ko na isang service lang tayo kapag wala na dati kasi meron pa tayong panggabi, may chat, meron pa kami, may fellowship, meron pang gospel hour dati. Na para bang maghapon na lang nasa church. Na nagiling ko sa Diyos, buong pamilya, pero walang connection sa isa't isa. Kaya ang tawag ko lagi pag Sunday, not only a church para sa God's Day, kundi it's also a family day. Kaya every time after po ng service, pag may time, pag hindi ako masyadong antok, or matutulog muna saglit, tapos lalabas na kami niyan, magmumola kami lalo na pag bagong sahod. Magmumola kami niyan, kakain kami sa labas. Diyan lang sa labas. Magmumola kami. Kasi gusto ko, may connection pa rin kami. No? Tapos kung nasa mall, nagsiselfone naman. Kaharap na, nakamesa, nakaselfone, hindi nag-uusap. Kaya sabi ko, walang cellphone na. Walang cellphone. Usap-usap tayo dito. Kumustahan tayo dito sa mall. No? It's a good thing to fellowship. Kaya kung kayo yung magpamilya na nandito sa church, after nito, labas ka. Okay? Be connected sa pamilya ninyo. No? Ayan. So before I end, the reason why we struggle to experience God is because we try to prove our worth by doing. Kapatid, wala kang dapat patunayan sa Diyos. Ang dapat mong gawin is spend time with Him. At wala tayong dapat patunayan sa ating mga pamilya. Ang kailangan mo nila, at doon yung presensya natin. No? Yan. Sabi dyan, we are not used to being loved without earning it. Di kasi tayo sanay. Nasanay tayo na kapag may ginagawa ko, parang karapat-dapat ako kasi may ginagawa akong parte. Pag wala ang ginawang parte, parang hindi karapat-dapat. Hello? Bigla ka binigyan ng regalo. Karapat-dapat ba ako? Huh? Sino sa inyo may kaaway, kagalit ninyo, pero nung nag-birthday kayo, ninigaluhan kayo? Di ba? Hindi ako karapat-dapat sa regalong ito. Masama ang loob ko lagi sa'yo. Lagi kitang pinag-iisipan masama. Pinangarap kong masagasaan ka ng jeep, isaksa ka dyan, awayin ka ng lahat. Pero bakit mo ako binigyan ng regalo? Kasi akala natin, kung ano ginagawa natin, naging karapat-dapat tayo. Hindi ka no? Actually, sabi niya, it is God's grace that He give even we don't deserve it.
Ilaw. Hindi mo kailangan patunayan sa Diyos na karapat-dapat ka. Ang kailangan mo, grasya niya. Kaya nga, pag tinanggap mo yung grasya niya, wala ka nang dapat patunayan pa. Amen. Go. Sabi yan, apart from Jesus, sabihin niyo sa katabi niyo, kung wala ka kay Jesus, wala kang kwenta. Ayun ba tayo niyo? Gusto niyo English, Englishin niyo. Without Jesus, apart from Jesus, you are nothing. Madalas mo prayer yan pagdating sa mga celebration, pasasalamat, Thanksgiving, na magpasalamat ka sa Lord. Salamat sa lahat ng bagay na pinagalob niyo sa Temple Baptist Church. Pero totoo niyo, Lord, wala po kaming kakayanan na mag-celebrate apart from you. Lord, kung wala kayo, wala kaming kakayanan mag-celebrate. Wala kaming kakayanan gawin ito. Sa biyaya mo lamang. Sa biyaya mo lamang. Sabi niya, ang tanong ko dyan, nagtatakay ko bakit wala kayong prutas. Walang bunga yung buhay ninyo. Sino siya nakakaramdam na gano'n? Binaptize ako, pero parang hindi ko nakikita yung bunga ko. Taas ko ang kamay. Bakit totoo po kayo? Parang hindi ako lumalago. Parang lumalala pa nga. No? Tinanggap ko ang Panginoon Jesus, pero parang walang transformation. Parang the same ako pa rin. Palamura. Nanakaw. Masama ang ugali. Laging galit. Bugnutin. Parang huwag kayo magturuan. Kasi pag tinuro nyo yan, 3 ang balik sa inyo. Pag sinabing pangit ka, 2 sa'yo. Sabi nga dyan, don't try harder. Kundi, maging closer kayo sa Panginoon. Ang prutas mo, hindi napuproduce sa effort. It is produced through connection. Hanggat wala kang connection sa puno, wala ka talagang bunga. Wala ka talagang transformation. Kaya sabi dyan, stop striving. Huwag nyo nang pilitin pa. Because you start abiding. Choose which is better to abide in Jesus. Alam niyo pag nagpipray, anong paraan ng pagpipray para mapalapit sa Diyos? When you pray, you just silence. Lord, gusto ko makausap kita, Panginoon. Gusto ko marinig ang boses mo. You wait for God. At tayin nyo. Lord, andito lang po ako, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako. Samahan niyo po ako, Panginoon, sa aking pamamahinga. And then, wala kang ibang gagawin, kundi isipin sa Panginoon. Kahit maglalakad ka lang, tumatawid ka ng jeep, tumatawid ka ng kalsada. Lord, samahan mo ako, Panginoon. Tapos nag-isip ka, habang kumakain ka, Lord, ano kaya yung ko? Ano kaya yung project ko sa matapos kaya? Lord, tulungan mo naman ako. May pera ka, Lord. Lord, anong pipiliin ko? Para sa lahat ng oras, laging nandun ang presensya ng Panginoon. Kung ikaw yung nag-iisa at natutokso ka magkasala, madali mo ma-repel ng temptation. Bakit? Lord, andito na naman yung tukso. Lord, tulungan mo naman ako doon na makalayo. Hello? Kaya lagi kang abiding in God's presence. Hindi na siya abiding in God's word. Kundi sa lahat ng oras. Kasi ang Diyos mo natin, hindi siya Diyos ng tempo lang. Diyos siya sa ordinaryong araw mo. Diyos siya kahit nasa CR ka pa. Diyos siya kahit anong ginagawa mo. Natutulog ka man, ngayon, kasama mo pa rin ang Diyos. You know? Pero pag hindi pa kayo aware dyan, ibig sabihin lang, you are disconnected sa Panginoon. Kaya naman maraming beses na nakakalimot tayo. Bakit po? We are not really connected sa Panginoon. Bago pa ako magtapos, no? Yan.
Meron po isang young people. Sinabihan siya ng pastor. Let's say, pangalan niya siya. Si Andre. Sabi ng pastor, Andre, tayo ka dito. Tapos, sabi ng pastor, basahin mo nga itong Psalms chapter 23. Ano ba yung Psalms 23? Ano niyo ba yan? Ano yung umpisa ng Psalms 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. Diba gano'n yan? The Lord is my shepherd. So, nung binabasa nung nabasa ni Andre yung Psalms 23, no? He stepped up, projected his voice, ng boses. Tapos binasa ng with passion, no? Nung matapos siya, nagpalakpakan natin. Ganda-ganda ng pagkabasa ng Psalms 23. It was a performance. Tapos tinawag yung matanda. Let's say si Buddy. Buddy, basahin mo nga itong Psalms 23. Habang binabasa ni Buddy yung Psalms 23, lahat ng audience, lahat ng member, napapanganga. Yung iba, napapatuloy yung luha. Habang binabasa ni Buddy yung Psalms 23, umiiyak yung iba. Yung iba parang gumagano sa kanilang puso habang narinig nila yung matanda na nagsasalita. Lumapit yung young people, sabi nung mas bata, anong ginawa mo? Nung binasa ko, pumalakpak sila. Standing ovation lahat po kayo. Pero bakit nung ikaw na yung nagbasa, bakit nag-iyakan lahat? Sumagot yung matanda, sabi ng matanda. Alam mo anak, alam mo ang Psalms 23. Pero ako, kilala ko yung shepherd. Napaka-personal sa kanya yung Psalms 23. The Lord is my shepherd. Talagang inangkin niya. No, talagang andun yung relasyon niya sa shepherd. No, kilala niya shepherd. That's why nung sinabi niya yung patungkol sa shepherd, the Lord is my shepherd, iyakan lahat. Kasi ramdam ng mga nakarinig yung connection niya at relasyon niya sa kanya Diyos. You know, sometimes akala natin, galing natin magbasa. Sa school, lagi po may memory verse sa school. Alam niyo ba yan? Maya't maya may memory verse po sa aming pong curriculum. Meron 10 verses lang siguro sa isang araw. Meron. May pa siguro na gusto mo, 20 verses ang kailangan mong i-recite every day. Yes, you can recite all the verses. Pero hindi kailangan hindi naging personal sa iyo ang mga verses na yun. Performance ang tawag dyan. Pero kung naging personal sa iyo ang mga verses na yan, that becomes your experience sa Panginoon. Hindi po natin kaya maglingkod sa Diyos ng totoo. Imposible po tayo makapaglingkod sa Diyos kasi hindi natin kaya maglingkod sa Diyos hanggat wala si Kristo. No? Apart from Jesus, we are nothing. Tumayo pa tayo lahat. Habang tayo pinagkalbo. Kapatid, nakita mo kung ano ang gusto ng Panginoon. Mas hinahanap niya na lagi mong unahin ang kanyang presensya sa bawat araw. Mas gusto ng Diyos na mas attach yung puso mo sa puso niya. Mas gusto ng Diyos yung makapiling ka kaysa maglingkod mo na akala mo katanggap-tanggap ka dahil naglingkod ka. Ito po yung paalala sa atin
nobody deserve God. Lahat po tayo hindi karapat-dapat. Hindi tayo matino. Makasalanan tayo. Hindi tayo naging maayos. Hindi natin kailanman gusto hanapin ang Diyos. Kasi hanggang wala si Kristo, hindi natin magagawa. Kapatid, kung ikaw ay nandito sa church dahil para lang magkaroon ka ng attendance, para magkaroon ka ng makita ang participation, pero mas gugustuhin ng Diyos mo makasama ka sa mga ordinaryong araw. Yes, you are here to honor the name of the Lord. Pero mas gusto ng Lord i-honor mo ang pangalan niya kahit ikaw ay nag-iisa. At ang gusto ng Diyos, yung makilala ka rin. You are very close. Gusto ng Lord na maging close ka pa sa Kanya. Kaya piliin mo na lagi siyang kasama sa buhay mo. At sabi mo, Lord, patawad sa aking kasalanan, Panginoon. Patawad dahil hindi ikaw ang naging priority ng buhay ko. Sabi mo sa Panginoon, ang totoo niyan, Panginoon, madalas hindi ka importante sa aking ginagawa. Lord, akala ko ay magiging close ako sa iyo dahil naglilingkod naman ako. Pero madalas, nanineglect kita, Panginoon. Kapatid, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Tinatawag ka niya upang makasama siya. Tinawag ka niya upang lalo ka ba na makilala. Tinawag ka niya dahil gusto niya maging close kayo. Kasi ganun din naman pagdating ng langit, ang gusto ng Lord, close kayo. Ayaw ng Diyos na stranger ka sa Kanya. Ang gusto niya, you are close to Him. Ang sabi niya sa John chapter 15, tinawag ka niyang kaibigan. Sapagkat walang kaibigan na nagtatago ng sekreto sa kanyang kaibigan. But rather, ang kaibigan nakakaalam ng lahat ng sekreto ng kanyang tunay na kaibigan. At ang gusto ng Diyos, best friend kayo. Ang gusto niya, close kayo. Ang gusto niya, lagi kang nakakulik sa Kanya. Panginoong Diyos, maraming pong salamat po. Salamat po sa inyong presensya po. Lord, indeed, ito po yung challenge po sa amin, Panginoon. Pero Lord, salamat po sa assurance na kayo po yung aming matatagpuan. Hanggang buong puso kami tumatawag sa inyo. At hanggang lagi po namin na-acknowledge ang Panginoong Isus sa buhay namin. Maraming pong salamat, Panginoon Lord. Salamat po sa inyo pong kaligtasan. Salamat po sa inyo pong pag-iingat po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na lalo pa po kami maparapit sa inyo. Upang sa ganoon ang aming pong paglilingkod, lahat po ng aming ginagawa para sa inyo, Panginoon, ay hindi po empty and meaningless. Pagkos punong-puno ng meaning sapagkat ang aming paglilingkod ay totoo dahil tunay na kayo naranasan. Salamat, pinupuli ka namin. In Jesus' name we pray. Amen.